Talagang una pa lang naging artista si Rico yan. Talagang sinubaybayan ko na ho siya at tagahanga niya. Sa pagiging artista niya, marami siya napasaya. Ngayon sa pagpanaw niya, masakit sa lahat. Papasok pa lamang sa kapilya, bakas na sa mukha ng mga tagahanga ang lungkot at paghihinayang. Hindi pa rin nila matanggap ang sinapit ng aktor. Nung kailan lang parang lagi pa siya napanood sa may MTV na yung mga ganun-ganun. Oo, yung ang gulo-gulo niya sa MTV, parang di pa rin ako naniniwala. Lahat naman tayo talaga papunta doon, di ba? Siguro oras niya. Tsaka mabait kasi siya, kaya siguro kinuha niya rin siya ni Lord. Naantig ang puso ng pamilya ni Rico yan, lalo nang dumating ang 9 na taong gulang na si Joanna Inocencio. Si Joanna ay may cerebral palsy. Malaki pala ang naitulong ni Rico sa bata para makalabas sa ospital. Hindi namin ina-expect na naka-discharge na kami noon ng 1 week. Tinawagan kami ng manager niya. May iniwan daw si Rico na 10,000 sa opisina. Masayang-masaya yung anak ko. Yung parang siya ang buhay. Sa kasiyahang ibinigay ni Rico sa kanila, isang pangako naman ang handog ng kanyang mga tagahanga. Pananatilihin nilang buhay ang alaala ni Rico yan. Corina, kapansin-pansin na meron pa ngang mga tagahanga na pinapapasok sa loob ng chapel. Pero ito na, yung mga nakaabot sa 5 o'clock deadline ng pamilya yan. Sila yung mga umabot sa loob ng Lasal Main Gate. Pero meron pa rin mga ilang tagahanga ang pilit na pinapasok dito sa Lasal. At kanina nga nagkakagulo sila. Meron tayong mga nakitang tumatalon pa nga sa mga bakod para lamang makapasok. Nakiusap ang pamilya ni Rico yan na maging mahinahon ang lahat ng mga tagahanga. Dala na rin sa dami ng tao ngayon, pinag-iisipan na ng pamilya kung hahabaan nila ang oras para sa mga tagahanga bukas. Mula rito sa Lasal Green Hills, ako si Catherine De Castro, ABS-CBN News. Corina? Kung masakit para sa mga tagahanga at kaibigan at iba pang